mas pinipili natin maging mapayapa kaysa maging tama. Ayan ang topic natin for today. Ayan. Pero bagong lahat, welcome to Crazy at 50, mga mahal namin dyan ng mga viewers, mga kababaihan at maging mga kalalakihan na makaka-relate sa ating topic. Ayan. So maraming pong salamat sa inyong sama muli sa araw na ito sa amin. At ganun din po, nagpapasalamat po kami dahil i-like niyo po, i-share at magsusubscribe po kayo sa ating channel. Salamat po. So, ang topic po ay bakit kailangan na maging mapayapa na lang tayo kaysa maging tama. Ayan. Medyo maganda tong topic na to, no? Ayan. So, meron tayong 10 tips bakit kailangan or mga dahilan bakit kailangan maging mas payapa na lang tayo kaysa manalo or masabing tama tayo. So, yan ang ating pag-uusapan sa araw dito. Kasi diba, may mga panahon sa buhay natin na gusto natin na tayo yung mananalo, tayo yung tama, tayo yung sa argument, tayo yung laging magmumukhang ay tama siya, diba? Siya mali. Pero dumadating pala sa buhay natin na hindi na kailangan natin ipagtanggol pa yung ating sarili or i-abogado pa natin yung ating sarili. Or meron pang parang gusto pa tayong patunayan sa buhay natin, diba? Hindi na yun importante sa ngayon. Kasi mas pinipili na natin na maging payapa. Mga dahilan bakit natin pinipili ito. Ayan, ito na yung mga dahilan. Pero bago ang lahat, kasi diba sa buhay natin may mga panahon na parang alam mo yun, ayaw mong magpatalo, gusto mong manalo tayo sa lahat ng argumento. May panahon na gusto natin na ipagtanggol natin yung sarili natin, sabihin natin tayo yung tama, maski alam naman natin na hindi. O kaya, alam natin tama tayo at alam natin na may katwiran tayo. Ayan. Diba sabi sa isang palabas, kung may katwiran, ipaglaban mo. Ayan. Kaya syempre, kumbaga, normal lang sa isang tao na anumang edad yan, gigit niya kung ano yung para sa kanya ay tama at para sa kanya ay mabuti. Ayan. Pero pagdating pala sa pag-edad na 50 ka na or 50 ka na, parang hindi na ito yung panahon na kung saan diba, parang natutunan natin na okay na lang, sige na lang, sinagsilki na lang at sila na lang ang tama or sige na lang, parang pinapalampas mo na lang kasi more than your being right, parang much better na sige na lang for the sake of peace. Ayan. So may ganyan na mga ano tayo, mga kaisipan sa ngayon na 50 na tayo. Ewan ko kung sa inyo po, bahala po kayo kung paano nyo po i-relate yung sarili nyo sa topic na ito. Pero yun nga no, na tutunan natin sa ganitong edad na parang kailangan natin na parang stop, look and listen, diba? Sa isang stoplight. Stop kasi parang tama pa ba na igit ko yung sarili ko? And look, observe mo yung mga tao na nasa paligid. At syempre, listen kasi parang gusto mo silang pakinggan. Baka may right naman sila na igiit din yung kanilang opinion, suggestions, or advice, or something na meron tayong matututunan din mula din sa kanilang mga opinion or mga sinasabi. Ayan. So, yun, parang kailangan lang din natin na maging mas, alam mo yun, mas open tayo, or open-minded tayo na i-accept kung ano man yung kanilang mga nais na i-share din sa kanilang sarili. Kasi syempre, iba-iba naman ang experiences, iba-iba yung mga pananaw natin. At syempre, kahit na iba-iba naman yung pananaw natin, pwede natin pulutin kung ano yung makakabuti sa atin. Pwede din natin
maiwasan kung hindi naman yun makakatulong sa atin. Sabi ko nga sa isang vlog na episode ko, magiging mas panatag tayo kung iiwasan na natin yung mga hindi na nakakatulong sa atin, at syempre piliin natin yung mga tao o yung mga bagay na makakatulong pa sa atin, i-uplift ang ating spirit bilang mga babae. Ayan. At pwede rin mga kalalakihan. Kasi, di ba, ang babae at lalaki naman, parehas tayo na parehas tayo ng mundong ginagalawan. So, anumang stress ng mga babae, yan. So, pasensya na, medyo mainit po talaga dito sa amin. Ayan. So, yun nga. May mga panahon sa buhay natin na gusto natin na manalo tayo. Pero bakit kailangan natin i-consider yung 10 dahilan na kung saan, bakit mas pinipili natin maging payapa or magkaroon ng kapayapaan kaysa maging tama. Ayan. So, kasi sa edad natin 50, hindi na to para pa labanan ng, diba, battle of the rights or battle for the right and wrong. So, kailangan mapag-isipan din natin kung worth it pa talaga na makipaglaban pa. Diba? Oo, igigiit mo yung sarili mo, tama ka naman. Kaya lang, na-high blood ka naman, na-stroke ka naman. Diba? Kumbaga parang mayroong consequence sa lahat ng reactions natin sa araw-araw. Diba? Sa araw-araw ng reaction na may consequence sa lahat. So, tingnan natin, no? So, without further ado, ito na po ang 10 na dahilan bakit kailangan piliin natin maging mapayapa or piliin natin ang kapayapaan kaysa maging tama. Ayan, okay. So, number 1, sabi niya ay, hindi lahat ng tao ay handang umunawa. Totoo naman yan. Maski tayo, di ba? Minsan, parang guilty rin ako dyan, eh. Parang minsan, hindi lahat ng tao kapag, di ba, may mga nag-uusap-usap, parang minsan yung iba closed door, closed ears, di ba? Parang kasi gusto niya akong magaling ako. Naranasan niyo po ba sa isang parang grupo, get together, may isa lang na bumabangka. Feeling niya siya lang yung feeling niya siya lang yung tama, siya lang yung bida, siya lang yung mayaman, di ba? Parang minsan ganun, may mga taong ganun. So, pagka ganun pala, iwasan na lang natin kung pwedeng iwasan yung taong yun, or iwasan na lang natin makipag-argument para maging tama. Kasi, ito yung mga taong, alam mo yun, parang uubusin niya yung lakas mo, uubusin niya yung, di ba? Kung hindi naman makikinig siya sa'yo dahil alam niya na agad, di ka pa man din nagsasalita, tama na siya, okay lang. Close na lang natin yung ating case, diba? I close my case. If that is your opinion and you're not going to listen to me, okay, I rest my case, diba? Kasi yan yung mga taong, kumbaga, hindi man sila aware sa sarili nila. Sila kasi yung mga taong hindi ka pa nagsasalita, igigiit na nila na ako to, matalino ako, mayaman ako, diba? Maganda ako, gwapo ako. Ayun, yung mga taong ganyan, matataas ang nila, pride. Marami namang mga tao na ganyan. Pero yun nga, kapag nasa isang grupo ka na ganun, iwas ka na lang sa kanila. Sa bahay naman, may mga konting pagtatalo, hindi may iwasan. Sa asawa or sa partner, kung halimbawa, ginigiit niya yung ganito, yung opinion niya, pag sa tingin mo naman, parang bago tayo magsagot, diba? Listen muna. Parang meron naman siyang point doon. Ayan. So, i-consider din natin to listen carefully. Diba? Sabi nga ng teacher, listen carefully or listen well so that at least marinig natin kung ano ba yung pinaka point niya. Ayan. Baka mas maganda naman yung point niya. Okay. So, yan. Number 2 naman. Ang stress ay tahimik na pumapatay. Ayan. Totoo, di ba? So, totoo lang. So, dami ng cases ng nagkakaroon ng cancer nowadays. According sa studies, hindi lamang siya dahil sa mga pagkain or processed foods or mga pagkain na bawal na kinakain ng isa, nagkakaedad, or
kahit hindi edad natin, mas bata pa. Bakit? Kasi mas nagkakaroon ng trigger sa mga cancer cells natin yung stress tayo. Na kapag tayo sobrang stress, hindi natin makontrol ang ating sarili, ayan, mas nagpa-pile up pala yung stress sa cells natin. So kapag na-pile up yung stress natin sa cells natin, syempre pa, magkukosto ng problema talaga. So kaysa sa ma-stress tayo, ayan, di ba? Hindi natin kasi agad yan mapapansin na minsan nagagalit na tayo. Pinipigil mo lang ang sarili mo, di ba? At alam mo yung galit, tampo, at mga sama ng loob kapag inipon pala natin yan sa ating puso. O yan yung masakit na tahimik na pumapatay sa atin yung stress. Ayan. Kaya bitawan mo na yung mga stress na yan. Hayaan mo na sila. So kung sila ang tama, di sila ang tama. Sige na. Diba? Kasi sa edad nito, mas priority na natin yung kalusugan. Hayaan mo silang dumada. Diba? Tumalak. O, ako ang tama. Ako ang ganyan. Okay, sige, ikaw din tama. Okay, fine. Diba? Yun, okay na yun. At least, diba, hindi tayo yung sasaktan at bibigyan ng pinaka, alam mo yung daños perjuicios, diba? Buti sana kung magbabayad sila ng daños perjuicios sa ginawa nila, diba? Diba? Hindi naman. Madalas, dahil matataas din ang pride ng mga taong yan, hindi talaga nila yung gagawin. So, nasa atin pa rin kung tayo ay nagpapatawad or magbibigay ng leeway para siguro mainit lang ulo niyan, ganyan. Tsaka syempre, pag nararamdaman mong payapa ka sa lahat ng tao, wala kang iniisip na, diba, inagrabyado, diba? Kaya yun yung pinaka-benefit mo, yung kapayapaan ng isip, ng puso. Yan, okay. So, ano pa yung dahilan? Number 3, dahilan, hindi ko kailang patunayan ang sarili ko. Ayan, hindi raw natin kailang patunayan ang sarili natin sa kahit sino mang tao, diba? You don't have to explain yourself. I am like this, I am like that, I am, hindi naman kailangan. Kasi nung bata tayo, gusto mo na maraming magsabi sa'yo na, okay, tama ka dyan. Gusto ko yan sinasabi mo. Pero ngayon, alam na natin na hindi kailangan na may magsabi sa atin ng confirmation na, oh, tama ka dyan. Hindi mo kailangan. Actually, itong vlog na to, di ba? It's just a way of my sharing my thoughts, di ba? Or something na ikakapulutan ng aral pala, ayan. So, kung alam na natin kung sino yung mga taong hindi ka naman papalakpakan ng mga taong yan, okay lang, wala namang problema, di ba? Sabi ko nga sa isang vlog ko din, sa isang episode, dito sa channel na to, maski na konti lang ang viewers, okay lang. At least, you make a difference with those little number of viewers, diba? Okay lang. Hindi naman lahat, diba, sasang-ayon. We cannot please everyone. So, kung gusto ka nilang pakinggan, di much better. Kung hindi naman, okay lang din naman, diba? Ayan. So, kailangan na maging mas tahimik na lang ang buhay. Ayan. Okay, so number 4. Dahilan number 4, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ayan, totoo naman. So, the more na tahimik ang buhay natin, the more na tahimik ang ating kalusugan din, di ba? Nalalayo tayo sa stroke, nalalayo tayo sa biglang, di ba, heart attack, di ba? Kasi kala ng iba, kapag tahimik ka, talo ka, pag tahimik ka. Actually, the silence is more than anything, di ba? The silence or yung katahimikan, mas valuable siya ngayon. Mas valuable kasi the more na tahimik ka, the more na maayos yung buhay mo. Wala kang tinatapakan, wala kang sinasaktan, wala kang mga taong makakabangga mo, diba? Although talagang hindi na iiwasan yan kasi meron talagang mga tao na nami-misinterpret tayo, diba? Nami-misinterpret. Pero if ever lang talaga na you sit down
talk in a calm way, and then at least listen. Ako handa akong makinig eh. I am ready to listen. Pero yun nga, listen with the calm heart, yung walang pride. Just listen. And then, yun, malalaman mo na, yun pala yun. Yun pala yung ibig sabihin doon sa bagay na yun. Okay, so dahilan number 5. May mga laban na walang panalo. Ayan, may mga laban kasi na okay na, kahit na hindi ka na manalo. Wala namang problema kung manalo ko o hindi. Ang importante, nasabi mo kung ano yung thought mo or yung sarili mong pananaw doon sa bagay na yun. Ngayon, kung meron siyang sarili ng pananaw, then go be it. So be it. Diba? Kasi yung sarili niyang pananaw na yun, kung yung makakatulong sa kanya, mas mabuti naman para sa kanya. Diba? So ito naman yung pananaw ko. Ito rin yung sa palagay ko na makakabuti sa akin. Diba? So minsan, wala namang tama o mali. It's just the way of delivering words, di ba? Meron kasi mga tao na walang pakundangan, na nagsasalita na lang ng bigla-bigla, masasakit, na without thinking na nakasakit na sila, di ba? Yun ang masakit. Pero syempre, at the end of each day, siguro meron ding panahon na nare-realize nila na may mali rin sila sa mga nasasabi nila. Kaya medyo nagkakalma rin sila at bumabait din. Sana nga bumait. Okay, so ayan, sabi kasi kahit manalo ka sa argumento, pwede kang matalo sa relasyon. Ayan. Ay, ang galing nito, no? So, kahit pala manalo tayo, like for example, akong tama, yung galit na galit ka na, no? So, yun nga, oo, mananalo ka sa point na yon or sa oras na yon, pero after some time, biglang lalayo na yung loob ng taong yun. Lalayo na siya, as in magbababay na siya sa buhay mo. Ayan, yun ang masakit, diba? Nagbabay na siya sa buhay mo. Kaya, maswerte ka rin kung halimbawa, hihingi pa rin siya ng panahon para kayo ay maging mas maayos. Lalo sa mga asawa natin, no, sa partner natin, no, kailangan din talaga ng listening with your heart. Kasi, syempre, yun na yung kapartner mo, diba, habang buhay. Kailangan mo talagang pakinggan yan. Ngayon, kung hindi mo siya papakinggan, at alam mo yun, lagi mo na lang gigiit na panalo ka, gusto mo manalo sa argumento, hindi kayo magkakasundo talaga. Mauuwi lang kayo sa paghiwalay. At sa panahon ngayon na 50 na, diba, pag naghiwalay pa ang isang mag-asawa or mag-partner, para bang sa isang survey din kasi, sa medical survey, no, mas maraming sakitin kapag nakahiwalay sa asawa. Totoo yan. I-check nyo yan. Mas marami sa survey na maraming sakit. Kasi malungkot sila, hindi sila masaya. Hindi naman lahat, hindi nila lahat. No? Pagka nahihiwalay pa sa panahon na okay lang mahiwalay nung bata-bata pa kasi makaka-move forward pa ang isa. Choice niya pa na ayusin pa yung buhay niya. Gusto niya mag-ibang diba, landas. Okay pa yun kapag mas bata. Pero kapag halimbawang may edad na sa maghihiwalay, no, lalo na yung mga 60 years old na naghihiwalay pa sila or diba, yung mga kalagitnaan ng 50, mas maraming sakit na tumatama sa mga naghihiwalay. Kasi walang nag-aalaga. Naghahanap ka pa ng another love life. Ang hirap makahanap ng totoong mga tao ngayon, diba? Punta ka sa mga dating site. Ang daming nangyayari sa US, ang daming nangyayari mga dating site na kung saan nagpapanggap sila na ito sila, pero hindi naman sila yun, diba? Yung mga nauuwi sa ninanakawan sila ng pera, or marami pa nga ang nangyayari. Pinapakasalan sila out of the citizenship or out of the kung ano yung meron sila, and then pinapatay sila. So mag-ingat po tayo dyan, no? Yung mga naghihiwalay dahil sa sobrang problema nila sa kanilang partner, sa marriage. Pero at the end of the journey, no, na parang hanap sila ng mga kapartner pa nila, na pwede pa nila maging love life, pwede pa nilang companion, di ba? Ayun, nauuwi sa basta tingnan nyo po yan sa survey, tingnan nyo rin po yan sa mga forensic files or criminal investigation. Sa isa sa mga napanood ko rin sa Netflix na talagang nandun sila nagkita at nagkakilala sila sa isang dating app. Tapos yun, sa huli, dalawang bagay or minsan tatlo pa nga, no,
So citizenship, ayan, kaya gusto nila mag-asawa uli, lalo na ibang lahi or foreigner. Pangalawa, dahil sa kayamanan ng sino man sa kanila. Pangatlo, after makuha ang lahat, ayun, dahil may insurance, in-insured nila, ayan, binayaran yung insurance, ayun, pinapatay nila. Ayun, ako, magiging morbid na tong channel ko. Basta tingnan nyo po yan. Kaya, ayan, so, siguro, ang pinaka-learning natin is, we have to accept na yung reality, ganito talaga, ganito ang buhay natin. Ito yung taong pinakasalan ko. Diba, sinumpaan mo yan sa Diyos. Ayan, kaya hanggang sa huli, diba? Kayo talaga. Okay, so yan lang po, ano? Okay, number na po tayo. Ayan. So, ayun pala, sasabihin ko lang po na sa edad natin na ito, hindi na mahalaga kung sino pa yung kung kailangan mong ipanalo yung laban. No? Kasi talagang hindi ka mananalo. Oo. Kaya, kailangan na mas mahalaga na lang yung ugnayan or relationship o yung tao. Hindi na mahalaga kung tama ka. Importante yung good relationship mo dun sa iyong partner, sa asawa mo or sa kaibigan or sa sino man na kasamaan ng loob or yung tao na, di ba, kung hindi ka nanalo doon, the more valuable is yung tao na yun, yung relationship mo doon sa tao na yun. Ayan. So, akala mo naman, no? Akala mo naman, guru ako, no? Ayun. So, mahalaga yun. Yung importante yun kasi at the end of this life, wala kang kasamaan ng loob, wala kang kaaway, walang may galit sa'yo. Yan. So, lahat na lang ay parang mas maganda na okay ka sa lahat. Although, hindi naman talaga natin mapiplis ang lahat. Kasi iba-iba ang kaisipan ng tao, iba-iba ang personality, iba-iba ang character, iba-iba. Ayan. So, yan, number 6. Mas mahalagang makatulog tayo ng mahimbing. Totoo naman. Yung iba dyan, no, kaya may insomnia kasi meron siyang nasaktan or may mga taong na kasakit sa kanya na masama yung loob niya. No? Kaya kailangan mas piliin nating maging okay na lang na okay na, sige, panalo na siya or panalo na, di ba, sila, kaysa manalo ka kasi mas masarap matulog ng mahimbing, di ba? Okay lang maghilig kasi masarap yung tulog mo, wala kang kaaway, wala kang, di ba, wala kang kagalit. Ayan. Tsaka ano ba yung sabi? Ano ba ang silbi ng pagiging tama kung gabi-gabi, ayan, balisa ka? Ayan. Ano nga ba daw ang silbi ng tama ka pero balisa ka naman daw sa gabi, di ba? Pag matutulog ka na, parang hindi ka makatulog kasi may nasaktan ka or may nakasakit sa'yo. Dalawa lang yan, may nasaktan ka or may nakasakit sa'yo. Ayan. So, di ba, minsan kasi meron tayong tinatawag na pinapakalma natin ng mga bagay-bagay, pinapalipas natin yung panahon. Kasi sa paglipas ng panahon, nawawala yung mga sakit. Mas naglulong ka dun sa kapayapaan mo dun sa tao kaysa maging tama tayo. Diba? Oo, siyempre nakaka-relate kayo dyan. Okay. So, tsaka yun nga, bas pipiliin natin yung mahimbing na tulog na. As in, mahimbing na tulog kaysa mahabang diskusyon. Mahimbing na tulog yung sa gabi, ha. Kasi, halimbawa, marami kang nasabing hindi maganda, hindi ka nakapag-sorry. Natulog ka na agad. As in, wala nang gisingan o wala nang patawaran. Kaya, importante rin talaga na in a good way, maganda yung relationship natin sa lahat. Sa kaibigan natin, sa partner natin, sa asawa natin, sa mga kamag-anak natin, di ba? Sa mga kamag-anak o maging katrabaho o mga kakilala natin. Importante yan. Sa pamilya lalo na, importante yan, pamilya. Kasi, yan yung mga kasama mo talaga araw-araw. So, at the end of the day, mas masarap at mas masaya gumising, ay matulog at gumising ng kinabukasan nang wala kang kagalit. Ayan. So, payapa lang ang isip. Okay, so number 7 na, ang oras ay masyadong mahalaga. Ayan, yan na nga yung sinasabi ko kanina. No? Napakahalaga ng oras. Sa edad natin na 50 pataas, alam mo na, hindi naman na tayo getting younger at hindi na tayo getting, diba, alam mo na, limitado
limitado na yung panahon. Yun yung tinatawag natin, life is very short nowadays. So, marami tayong mga bagay na nagiging busy tayo. Pero kailangan pala natin na i-value yung time natin doon sa mga tao na yan na naging part ng buhay natin. Kasi nga, syempre pa, life is short. Anytime pwede tayong kunin, di ba? Pwede tayong mawala. Kaya wag natin ubusin ito sa mga taong paulit-ulit lamang na nakakasakit sa atin or masasaktan lang din natin. Ayan. Or sa drama daw. Ayan. Dati madrama ako, ngayon hindi na. Iniwasan ko na magdrama kasi wala namang bayad sa pagdadrama na yan. Diba? But sana ako artista ka sa ABS-CBN or sa GMA, diba? Or sa, diba? Sa Star Cinema. Okay, so yan. Number 8 na, hindi ko responsibilidad ang damdamin ng lahat. Tama naman. Hindi natin responsibility yung feelings ng ibang tao. Ang responsibilidad mo at ang control mo, yung sarili mo. So yan ang pangalagaan mo. Kasi health mo yan. Yun ang kailangan mo, alagaan. Ayan. Ayan. So kasi maaari kang maging maayos, pero masasaktan ka pa rin. So, kailangan kontrolin natin ang sarili mo. Huwag na tayong masaktan. Huwag na rin tayong manakit. Ang lalim nito, no? Ang lalim pala nitong topic na to. Ba't ko ba pinili itong topic? Pero hindi kasi yan ang katotohanan o realidad ng age natin. So, kailangan na natin alisin na natin yung mga nakakasakit at piliin natin yung mga taong makakabuti sa atin. Okay, so number 9 na. Ang bilis natin, number 9 na. Natuto akong piliin ang sarili ko. Ayan. So, choose yourself. Choose to love yourself better or more. Diba? So, hindi ito pagiging selfish. Ito ay isang paraan ng self-respect. Yan. Respeto sa ating sarili or paggalang sa ating sarili na kailangan natin sa ating age na ito. Kailangan natin na alagaan ang ating sarili. Kasi, hindi lamang ito, syempre, sa kalusugan natin sa physical, kundi sa mental lalo. Kapag wala kang kaaway, di masarap ang tulog mo, masarap ang kain mo, masarap ang buhay mo, diba? Yan. At saka pag pinipili mo kasi ang sarili mo, mas nagiging buo tayo. Buo yung pagkatao natin, buo yung ating sarili, at naalagaan natin ang ating sarili without realizing. Kasi, alam mo yung kapag wala kang kaaway, wala kang kagalit, wala kang katampuhan, masarap sa pakiramdam. Masarap sa, alam mo na yan. Alam nyo na po yan. At saka syempre nakakamiss kapag halimbawa, ang tagal mong di nakausap yung isang tao. Meron ako isang kaibigan na sobrang naging busy na rin kasi hindi kami nakakapag-usap ng madalas. Pero, dahil mahal mo yun eh. Mahal mo ang mga naging kaibigan mo. Yan, mahal ko yung mga kaibigan ko. Ano man yung mga dinadaanan, diba? Naging busy na, naging marami ng mga pinagkakaabalahan. Pero at the end of the day, mahal mo sila. Mahal mo sila kahit na meron kayong di pagkakaunawaan, misunderstanding, diba? Kasi part yan ng buhay mo eh, diba? Mawala ka man sa mundo, naparamdam mo sa kanila na mahal mo sila. Alam mo din naman na mahal ka nila kahit na hindi nila yan sabihin. Ayan. So kasi nga, may individual difference, may iba't ibang mga personality, iba-ibang character natin. So, merong mga clashes na hindi natin talagang napapag-usapan, hindi natin na bibigyan ng atensyon. Pero alam nyo sa sarili nyo na mahal nyo ang bawat isa. Alam nyo yan, kahit na hindi na nila masyado yan, natin silang nakakausap or alam nyo, hindi na natin sila masyadong Yun nga yung pagmamahal din sa kanila. Dahil may peace sila, ikaw din naman, ganun din, may peace ka din. At the end of that day, you are pinipili mo or choosing the better you. Kasi ikaw yung nagdesisyon na mas alagaan mo ang health mo more than anything, diba? Ang iyong mental, spiritual, physical, and then emotional. Importante. So, habang inaalagaan mo yung sarili mo, ganun din sila. Parehas sila. So, yan. And then, finally, ito na. Dahilan number 10. Ang tunay na panalo ay panloob. Ayan na nga, no? Nauna na ako sa number 9, no? Hindi lahat ng panalo ay may audience. Ayan.
minsan ikaw lang ang nakakaalam na nanalo ka na, di ba? May nanalo na. Ibig sabihin yung kapayapaan lang ng puso mo, ng isip mo, ng buhay mo. Yan ang talagang tunay na panalo. Wala kang kaaway, wala kang katampuhan, wala kang sino man na, alam mo yun, inagrabyado. Kaya napakahalaga ng kapayapaan ng isip at puso. Ayan. Sana po, lahat ay nakaka-relate sa ganyan. May nagluluto po sa labas namin. Ayan. So, yung kapayapaan ng isip ay sapat na. Sa panahon ngayon, yan ay luxury. Kapayapaan ng isip, ng puso. Yan. Kasi wala kang iniisip na nakakalungkot. So, payapa ang puso mo. Diba? Kaya lang, syempre, may mga taong trigger talaga. Iwasan mo yung mga taong trigger na yan. Kailangan maging mas matalino ka na ngayon. Magkaroon ng boundary. Ayan. Mas magkaroon ka ng boundary na alam mo na, ay ito, medyo matitrigger ako dito kasi hindi kami nagkakasundo nito. Lagyan mo na ng boundary. Ayan. So, napakahalaga ng ating abstract boundary. Diba? Nasabi ko na rin po ito sa isang episode natin. Napakahalaga nun kasi kung ikaw ay nasa edad na 50 na or pataas, 50s, ayan, or papunta ka na rin sa 60s, ayan. Yung pakiramdam natin na mas pinipili natin yung katahimikan. Ayan, mas, alam mo yun, nagbabago yung aura natin. Kasi mas tahimik na ang ating buhay. Ayan, mas meron ng meaning na nangyayari sa buhay natin. Mas meaningful and nabavalue natin kung ano lang yung meron tayo. Ayan, mas tahimik na. At dahil nagiging mas tahimik na ang buhay natin, mas nagiging mas masaya tayo. Mas masaya tayo kasi yung purpose ng buhay natin, doon na tayo nag-focus sa talagang purpose ng buhay natin, di ba? But then, at the end of each day, mahal natin yung mga kaibigan natin na yan or mga tao na yan sa atin na talagang naging bahagi ng buhay natin. So, hindi man natin mag-iit yung ating sarili bilang, di ba, sila yung panalo. O, sige na, ikaw na yung panalo, ikaw na yung tawang, ikaw yung talagang ano. Okay na lang yun. Mas pinili natin na, sige na lang. Basta ang importante, masaya sila at ikaw din naman masaya ka din sa buhay mo dahil yan yung pinili natin. Yan, pinili natin, diba? So, yun lang. Gusto lang natin na maging mapayapa na sa age na 50. Hindi na kailangan ng magulo at maingay na mundo, diba? Pero syempre, paminsan-minsan maganda yung may get-together, diba? Get-together na kung saan nakakapagpatibayan sa bawat isa. Napapadaman natin yung pagmamahal natin sa pamamagitan ng pagpapatibay, di ba? Yung mga kind words, and then mag-share ng mga, ito yung na-experience ko. Sana, pag dumaan ka sa ganito, pwede mo rin itong gawin. Ayan. So, yun lang talaga yung importante. Maging mas, mas valuable na sa atin yung ating peace of mind and peace of heart. Dahil dyan, nababawasan yung ating mga sakit. Ayan. Okay, so bago po ang lahat, nais ko lang pong ibahagi ulit ang isang Bible verse. Maganda rin yung pong nakasulat sa Roma. Nakalimutan ko lang po kung saan yung verses nito. Parang ang sinasabi nila doon, kung nasa kalagayan natin na tayo yung maging mapayapa, ayan, yun na lang, mas piliin natin maging mapayapa. Kasi hindi naman tayo kailangang manalo sa lahat ng argumento or sa lahat ng issue. The more valuable thing na kailangan natin sa buhay or yakapin ay yung magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ayan. Parang ako si Charo Santos. Para na po ba ako si Charo Santos? Yan lang po. Alamin ko po kung saan yan banda sa Roma. Nakalimutan ko pa sa Rome verse, yung verse niya at saka yung chapter, nakalimutan ko po. Pero yan galing din sa Bible na kung nasa kalagayan natin na tayo yung maging mapayapa na lamang. Yan yung pinakamaganda rin po natin gawin. Huwag na po tayo makipagtalo dahil walang mananalo kapag tayo ay nakipagtalo. Kung hindi, talo lang din tayo. Magiging sa atin din ang balik nun. Yung ating emosyon, yung ating kalagayan ng puso. Yan. So, mas maganda, mas masaya at mas, alam mo yung positibo ang outlook natin sa buhay natin. Mas magiging mas maganda ang ating buhay.
Ayan lamang po. Ayan. Stay maganda inside out kasi sa pagiging maganda inside out, ayan, ang nakukuha rin po natin yung good vibes at good energy para maging mas maayos, mas produktibo, at mas organize ang ating isip. At syempre, pag organize ang ating isip, tumatagos yan sa puso natin. Ayan. So, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Bye-bye!